Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Itago mo na lang ako sa pangalang Eliza or Ali. Kailangan ko pong itago ang aking identity sapagkat maraming pangyayari sa buhay ko ang hindi alam ng pamilya ko. Tubong Ifugao ako, Kuya Bono. Pero lumaki ako na Ilocano ang aming salita. 3 po kaming magkakapatid. Panganay si Ate Lilit, sumunod si Kuya Jangil at ako ang bunso. Ang aming ina ay 22 years sa abroad, kaya't si Papa ang umaktong ina at ama namin sa matagal na panahon. Kagaya si Mama ng karamihang OFW na nagpakabayani para sa kanilang pamilya, mapag-aral ang mga anak, pero nakakalungkot na binigo ko ang pangarap nila para sa akin. Hindi ako nakatapos, Kuya Bono. Ang pangalan naman namin sa Ate Lilit, nung matapos ng high school lang ay mas ginusto nang magtrabaho. Si Kuya Jangil naman, bulakbol, at dati pa man ay sinasabihan na siya na isa rin siyang walang mararating sa buhay. Pero siya pa ang nakatapos at ngayon ay isa siyang computer engineer. Pero nag-aaral pa ako noong maging kami ni Justine, Kuya Bono. Minor de edad pa ako noon at siya ay matanda sa akin ng 4 na taon. Nagtagal naman kami, Kuya Bono. Umabot kami ng 1 year and 4 months to be exact. Okay naman kami nung una. Kontento kami sa isa't isa. Masaya kami at wala akong matandaan, Kuya Bono, na nag-away kami. Kulang na lang ay matawag kong perfect ang aming relationship. Hindi sa pagyayabang, Kuya Bono, ay may itsura naman talaga ako. Sabi sa akin ng karamihan, malaki daw ang hawig ko sa beauty queen actress na si Maxine Medina. Morena, maganda ang pangangatawan ko noong kabataan ko kaya ganun na lang ako kamahal ni Justine. Legal na kami both sides ng families namin. Siya ang unang lalaking minahal ko ng tapat at totoo. Kaya ganoon na lang ako nabaliw nung iniwan niya ako, Kuya Bono. May 3 noong nalaman kong niloloko lang pala ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong buo. Ang lalaking bumuo sa akin ay siya rin palang lalaking wawasak sa akin. Nanlumo ako nung nalaman kong may nabuntis siyang ibang babae. Sinabi sa akin ng isa sa mga pinsan niya. Tinatanong ko pa ang sarili ko noon, Kuya Bono, hindi ba ako sapat? May pagkukulang ba ako? Halos binigay ko na lahat sa kanya. Inubos ko ang sarili ko para lang makontento siya pero hindi pa rin pala sapat. May hangganan pa rin pala ang lahat. Minsan pa noon, Kuya Bono, ay naiisip ko na kung sumama ba ako sa kanya nung inaaya niya ako mag-live-in kami, hindi na niya kaya ako iiwan o ipagpapalit. Pero hindi kasi ako sumama noon sa kanya, Kuya Bono. Nung inaaya niya akong bumukod na kami. Hindi ako pumayag kasi 16 lang ako noon at wala pa akong lakas ng loob na iwanan ng pamilya ko para sa kanya. Hindi ko pa kayang ipagpalit ang pamilya ko para sa kanya kaya siguro siya naghanap ng iba yung kaya siyang piliin. Kasalanan ko ba, Kuya Bono, kung gusto ko munang makapagtapos at bumawi naman sa mga magulang ko kasi iniisip ko noon ang mama ko na nasa ibang bansa. Nagpapakahirap pero yung anak niyang inaasahan niyang makapagtapos nakisama na pala sa lalaki. Ayokong biguin ang mama ko, ganoon na din ang papa ko, Kuya Bono, kaya hinayaan ko na lang kasi ang alam ko, makakalimutan ko din siya. Kaya lang ay hindi pala ganoon kadali. Kasi hindi ako makapag-isip ng tama. Hanggang sa nasira pati ang pag-aaral ko, naging pariwara ako, Kuya Bono. Gabi-gabi umiinom at halos hindi na umuuwi. Napabayaan ko na ang mga grades ko halos lahat, pasang awa na lang. Hanggang sa isang araw, Kuya Bono, napag-isip-isip ko na huminto na lang sa pag-aaral at magtrabaho na lang sa isang mall sa Santiago City, Isabela.
Hindi ko nalang babanggitin ang pangalan ng mall, Kuya Bono, at kung saan eksakto ang mall na yon. Nagtrabaho ako na hindi alam ng mga magulang ko. Hindi ko sinabi na huminto ako sapagkat ayokong bigyan pa ulit sila ng problema. Nagtrabaho ako kasi gusto kong bumawi, pero nagkamali ako, Kuya Bono, dahil mas naging malala pa ako. Hindi pa rin ako nagbago. Iinom sa gabi, trabaho sa umaga. Wala akong naiipon ni piso. Isang araw ay nasa harapan ako ng isang tindahan. Nakatulala at iniisip ko kung bakit ako nagkaganito. Hanggang sa may narinig akong boses ng lalaking kumausap sa akin. Tinanong kung okay lang ako. Kaya lang noong titingnan ko sana siya ay bigla na lang akong nahilo at nawalan ng malay. Paggising ko, hindi ko alam kung nasaan ako. Nagising na lang ako sa amoy na napakapamilyar sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nung makita ko ang ex ko na si Justine. Ano, okay na ba pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Hindi ko na malayan, Kuya Bono, na tumutulo na pala ang luha ko. Hindi ko alam, Kuya Bono, pero sa mga oras na yon, gustong gusto ko siyang yakapin at hagkan, pero nung sasagot na ako sa tanong niya, biglang may lumabas na babae sa kwarto at tinanong kung okay na daw ba ako. Miss, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Tanong ng babaeng nag-aalala sa akin. Namukhaan ko siya, Kuya Bono. Siya yung pinakilala sa akin ni Justine noon na ex daw niyang lumoko sa kanya. Namataan ko din sa dingding ang wedding picture nila. Naging awkward na ang pakiramdam ko noon kaya't hindi pa rin ako sumasagot sa tanong nila kung okay na daw ba ako. Dahil sa totoo lang ay paano naman ako magiging okay sa sitwasyon na yon? Noong tingnan ko sa mata si Justine, nakita kong paluha na din siya pero pinigilan niya nung marinig niyang umiyak ang isang bata. Naaalala niyo pa nung nalaman kong may nabuntis si Justine? Opo, sila na pala yun at may anak na nga sila. Doon pala ako naniwala na totoo nga. Sobrang bigat para sa akin nung mga oras na yun kasi wala kaming closure ni Justine. Ni hindi man lang siya humingi sa akin ng tawad sa ginawa niya sa akin, pero ano pang magagawa ko, nangyari na, tapos na. Aalis na sana ako nang biglang hilain ni Justine ang kamay ko at sinabing, ihatid na kita. Tumanggi ako pero nagpumilit siya kaya sumama na rin ako. Noong nasa sasakyan na kami, bigla siyang nagsalita at nung tingnan ko siya, umiiyak siya, Kuya Bono. Lang sabi niya, hindi ko sinasadya, Ali. Lasing kami noon. Tanda mo pa nung sobrang sama ng loob ko kasi ayaw mo sumama sa akin. Yun yung araw na nag-inuman kami nila Kayla. At di ko sinasadya na may mangyari sa amin. Ali, promise, hindi ko sinasadya. Nagising akong katabi ko na siya. Sinubukan kong kausapin ka pero na-block na ako sa'yo. Hindi na kita nahanap at nung pumunta ako sa bahay niyo, di ka na daw umuwi sa inyo at lumipat ka na nga daw dito sa Santiago. Kanina nasa mall kami, nakita kita. Sinundan kita hanggang sa tindahan kasi iba yung kutob ko at gusto talaga kitang kausapin. Kaya lang nung kakausapin na kita, bigla ka na lang nawalan ng malay. Sorry, Ali. Hindi ko gustong saktan ka. Pero bakit nagawa mo sa akin yung Justine? Hindi ko napigilang magwala, Kuya Bono. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at saka niya ako niyakap. Sorry, Ali. Sorry, Ali. Sorry, Ali. Paulit-ulit niyang sabi. Niyakap ko siya, Kuya Bono, ng napakahigpit pero may kirot sa puso ko. Sabi ko sa kanya nung nahimasmasan na ako sa pag-iyak, pwede ba ulit tayo magkita for the last time? May bibigay lang ako sa'yo na hindi ko naibigay nung tayo pa. Nang malapit ako sa apartment, Kuya Bono, binigay ko sa kanya ang number ko
At nagtaka siya. Ito pa rin pala ang number mo. Oo. Hindi ako nagpalit kasi hinihintay kong tumawag ka ulit. Pero wala. Hindi ka na ulit nagparamdam. Sorry, Ali. Ulit niyang sinabi at pinatigil ko siya. Tapos na yun, Justine. Ang importante, naliwanagan na ako. Dumating si Justine nung araw na usapan namin magkikita kami for the last time. Habang nag-uusap kami, bigla niyang nabanggit ang asawa niya at ang sabi niya, alam lahat ni Kayla to mula pa nung simula. Magmula nung niligawan kita hanggang sa naging tayo. Sinubukan naming parehong magmahal ng iba pero we end up choosing each other. Nagulat ako, Kuya Bono, at di ko napigilang lumuha. Sabi ko, so that means pinagplanuhan niyo ako? Ibig sabihin, hindi mo talaga ako minahal? Kunyari lang ba lahat ng nangyari noon? Ha? Justine? Tinitigan ko siya sa mata at sinabi niyang, minahal kita, Ali. Totoo lahat yun. Kung maibabalik ko nga lang ang oras, gagawin ko. Ibabalik ko yung dating tayo, kaso wala na eh. Sorry, Ali, sana mapatawad mo ako at sana maging mabuti tayo magkaibigan. Oo naman. Sagot ko na lang, Kuya Bono. Pero ang puso ko hindi pa rin makamag-move on. For the last time, Justine, sabihin mong mahal mo pa ako, sasama na ako sa'yo. Magtatahanan tayo. Iwan natin ang lahat ng mga problema. Magsama na lang ulit tayo. Yan yung mga linya na nasa utak ko na gusto kong sabihin pero hindi ko nasabi sa kanya. Nung pauwi na siya, iniabot ko ang isang papel na may nakasulat na, Justine, I still love you. Justine, I still love you. If you do love me too, come to this place and I will give you the gift I've been preparing to give you for the past years. Nagantay ako, Kuya Bono. Nagbaka sakaling pumunta siya. Isang oras na ang nakalipas pero hindi pa rin siya sumisipot. Sabi ko sa isip ko baka nga mahal niya na ang pamilya niya. Hinintay ko siya, Kuya Bono, ng isang oras pa pero wala pa din talaga. Super desperada na ako that time nang biglang napagtanto ko na this is wrong. Very wrong kasi pamilya niya na ang pinag-uusapan. Ganoon na lang ba ako kawalang puso? Tatanggalan ko ng ama ang isang batang walang kamuwang-muwang? Seriously? Bigla akong nandiri sa sarili ko at that time. Then may biglang dumating na sasakyan at sasakyan yun ni Justine. Kaya lang laging gulat ko nung babae ang bumaba sa sasakyan and that was his wife. Tinanong niya ako kung anong problema. Why was I asking her husband to come to this place? Nahalata ko noon, Kuya Bono, na nakainom si Kayla. Alam ko pag napakinggan ito ng mga tao, madami silang masasabi sa akin, but who cares? Yun nga yung nararamdaman ng puso ko. Hindi naman marunong magsinungaling ang puso, di ba? Muntikan na kaming mag-away ni Kayla that time pero biglang dumating si Justine at inuwi niya si Kayla because Kayla was drunk. At ang sabi ni Justine, tatawagan kita mamaya, mag-usap tayo. At noon niya sinabi na pupunta talaga dapat siya. Nakaimpake na siya at handa niya nang iwanan ng pamilya niya for me. Kaso hindi daw kinaya ng konsensya niya kaya di daw niya tinuloy at nung tingnan daw niya yung sulat sa mesa ay wala na. Wala na din daw yung kotse kaya dali-dali siyang pumunta at alam niyang yung asawa niya ang nagpunta. To cut the story short, Kuya Bono, hindi kami natuloy. Yung gift na ibibigay ko, Kuya Bono, sa kanya dapat ay isang napaka-espesyal na regalo ko sana sa kanya, which he asked for so many times. Pero never kong binigay yun sa kanya. Ang pagkababae ko. Yes, Kuya Bono, walang nangyayari sa amin ni Justine.
Isang taon nang lumipas, naisipan kong mag-aral ulit. Grade 11 na ako that time. Working student kasi nagtatrabaho pa rin ako noon. I then felt na unti-unti na akong bumabalik sa dati. Hanggang sa di ko namamalayang natatangay na naman ako ng impluwensya ng isang kaibigan sa maling gawain. Isang gabi, around 7 p.m., that was December 31, so magbabagong taon na yon, nang niyaya ako ng kaibigan kong uminom at pumunta ako sa napag-usapan naming lugar. Nung dumating ako, meron siyang kasamang mga lalaki. Gusto ko na umuwi that time pero wala na akong masasakyan kaya no choice ako kundi makijam na lang sa kanila. Hanggang sa hindi ko namamalayang nagsasaya na rin ako. Habang umiinom kami, napansin ko ang isang lalaking panay ang titig sa akin. Tinanong ko ito sa aking kaibigan at ang sabi, "Yan ang may-ari nitong bahay. Big time yan, single at walang sabit. Kaya kung ako sa'yo, get mo na, baka maunahan ka pa." Tumawa na lang ako, Kuya Bono, kasi nga hindi naman ako interesado talaga. Habang nagiinuman kami, kasi medyo boring nga, naisip ng isang kasama namin na magpaikot ng bote at kung saan tatapat ang bote ay i-challenge ng truth or dare. Umayaw ako kasi I'm not into them. Wala ako sa trip nila pero habang pinapanood ko sila na masaya at nag-i-enjoy, nainggit ako kaya sumali na rin ako. Nang mapunta kay Boy Honor, yung may-ari ng bahay, sa kanya tumapat ang bote, kaagad ay dare ang pinili niya. At nagulat ako sa sinabi ng kaibigan ko, "I dare you to kiss Ali on the lips." Napasigaw ako ng, "Ha? No way!" And the others say, "KJ daw ako," and that I should go with the flow. At nung akmang ikikis nga ako ni Boy Honor, bigla akong umalis at narinig ko pang sinabi sa akin na, "Hoy, KJ mo be, inayawan mong ikis ng isang lalaking pogi?" Hindi ko sila pinansin. Kaya lang nagulat ako nung bigla akong habulin ni Boy Honor at sinabi niyang, "Can we talk?" Doon sa baba, walang maingay doon. Medyo lasing na din ako that time kaya sige ka ako na lang. Para sana kahit papano yung mausawan ako sa kalasingan. Nagsalita siya at ang sabi, 5 more minutes to go. Magbabagong taon na. Can we stay here at salubukin natin ang bagong taon na magkasama?" Narinig kong sabi niya pero hindi ako sumagot kasi nakapikit na ako. Talagang inaantok na. Pero naririnig ko siya. Parang nahimasmasan lang ako nang marinig ko ang putukan at ingay ng mga motor. Nang magising ako, nasa tabi ko si Boy Honor and tulog siya. Tinitigan ko ang mukha niya. Hindi ko maintindihan yung naramdaman ko kung bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Cute naman pala siya, sabi ko sa sarili ko. Nung tingnan ko ang mga kaibigan ko, lahat sila tulog na. Ginising ko ang isa, si Angel. Inaya ko siyang umuwi pero ayaw niya. Masakit daw ang ulo niya, nahihilo pa. Matulog na lang din daw ako sa tabi niya. Kaso nakita kong siksikan na sila. "Basta, ihanap mo na yung likod mo." Antok na, sabi niya sa akin. Lasing pa din ako noon, Kuya Bono, at gustong gusto ko talagang mahiga. Hanggang sa may nakita akong bakanting kama at doon na ako humiga. Wala na akong maalala pagkatapos noon. Kaya lang paggising ko, nagulat ako dahil katabi ko si Boy Honor at iba na ang damit ko. Tinanong ko siya, "Did you change my clothes?" "No, my yaya did." "Don't worry, walang nangyari, okay?"
Nang makauwi na ako, lagi na lang siyang sumasagi sa isipan ko. Halos lahat ng galaw ko, naiisip ko siya. Nakikita ko pa siya sa katauhan ng iba. Bakit kaya nangyayari sa akin to? In love na ba ako sa kanya? Nung papasok na ako ng paaralan, may isang magandang sasakyan ng muntik nang makabangga sa akin. Nung bumaba siya, OMG, si boy owner pala. Tatakbo na sana ako nung tawagin niya ang pangalan ko. Miss Ali, is that you? Hindi ako tumingin pero sinundan niya ako. Can we talk? Next time na lang, malilate na ako eh. Okay, asahan ko ang next time mo ha. Tapos nag-abot siya ng card na may number. Tawagan mo lang ako and I'll surely be where you are. Tumawag sa akin si Angel at ang sabi, let's skip class. Wala din naman tayong ginagawa. Sumama naman ako kay Angel Kuya Bono hanggang sa nagtuloy-tuloy na naman ang pag-i-skip ko ng klase. At napabayaan ko na naman ang studies ko. Pinatawag ang parents ko and again na-disappoint ko na naman ang mga magulang ko. Yes, hindi na ako nagbago. Kaya napag-isip-isip kong mag-full-time work na lang. Isang dapit hapong pauwi na ako galing ng trabaho ay biglang may tumawag at ang sabi, asan ka? Sunduin na kita. Who's this? Boy owner? Yes, it's me. Saan mo nakuha ang number ko? Saan pa ba? Edi sa barkada mo. Si Angel? Yes. To cut the story short, Kuya Bono, ay nanligaw siya sa akin ng 5 months. At sa loob ng 5 months na yon, wala akong ibang nakita kundi ang sincerity niya, patience and loyalty, kaya sinagot ko siya. Nung ipakilala niya ako sa daddy niya, kasi wala na noon ang mami niya, hindi nila ako tanggap. Kasi wala akong pinag-aralan at mahirap lang kami. All of his siblings are educated, may nurse, engineer, doctor, at siya naman ay physical therapist. Pero hindi siya tumigil, Kuya Bono, hanggang sa matanggap na din nila ako. Nung ipakilala ko naman siya kila mama at papa, tanggap naman nila ito. So here we are again, having a seemingly perfect relationship. Isang araw biglang dumating si Angel kasama ang boyfriend niya at niyaya kaming lumabas, uminom. Pumayag naman ang boyfriend ko, si Boy Honor, but this time, you can call him Tabo. So we're having a good time at this bar nang mag-aya nang umuwi si Tabo. Malalasing na daw kasi siya at baka hindi niya na ako kaya ipag-drive. That time, Kuya Bono, ay live-in na kami ni Tabo. Kasi nasa tamang edad na ako. Unlike nung si Justin ang nag-aya sa akin na 16 pa lang ako. Nang makauwi na kami, diretso tulog kami. Nang bigla niya ako niyakap at sinabing, mahal na mahal kita. And I hope you're the last girl na mamahalin ko at mamahalin din ako. Ngumiti lang ako at nagkunwaring inaantok. Pasado alas 12 ng gabi, hindi ako makatulog at ganun din siya. Nagkwentuhan kami and he even promised me na ako na ang last niya at papakasalan niya ako at the right time. Nagustuhan ko ang sinabi niyang yun, Kuya Bono. Tinitigan ko siya at sinabi kong, I hope so. Hinagkan niya ako at di ko itatangging ang halik na yun, Kuya Bono, ang nagdala sa akin sa langit. Napakalambot na mga labi niya at nagpatangay ako sa halik na yun, Kuya Bono, nang unti-unti niya nang tanggalin ang damit ko. Hindi na ako pumalag kasi sabi ko noon, it's the right time kasi nasa tamang tao ako. Nagulat pa si Tabo nung malaman niyang siya ang nauna sa akin. I promise you this. Pakakasalan kita.
Pinanghawakan ko lahat ng mga sinabi niya, Kuya Bono. 1 taon ang makalipas and still strong ang aming relationship. 4th year anniversary namin nung isurprise niya ako with a ring. Yes po, Kuya Bono, nag-propose siya sa akin at syempre nag-yes ako. November 22 nung makita ko mismo sa akto na may kasama siyang babae sa kama namin. Yes, Kuya Bono, ng babae siya at ang kapal ng mukha niya. Sa sarili pa talaga naming bahay niya, dinala ang babae niya. Iyak ako ng iyak that time. Nag-impake ako. Aalis na talaga ako, Kuya Bono, nang bigla akong nagduduwal hanggang sa nahimatay ako. Paggising ko, nasa ospital ako at hawak-hawak ni Tabo ang kamay ko. Nung napansin niyang gising na ako, nginitian pa niya ako at nabuisit talaga ako bigla. Nasampal-sampal ko siya. How could you do this to me? 4 years, Tabo? Seriously? Ipagpapalit mo ako sa bayarang babae? Hindi ko sinasadya, sabi niya. Nang biglang dumating ang doktor at sinabing buntis daw ako. Nagulat ako, Kuya Bono, kasi 4 years na magkasama kami, sa wakas. Binigyan din kami ni God. Kung hindi niyo na itatanong, may PCOS ako at hindi ko talaga sure noon kung magbubuntis ako. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko nung araw na yun, Kuya Bono. Nag-decide pa din ako na bumalik kay Tabo kasi magkakaanak na nga kami. I gave him a chance para magbago at itama ang mali niya, at sa 9 na buwan ng pagbubuntis ko, hindi siya umalis sa tabi ko. Nagbago na nga siya. Pinanganak ko ang anak namin September 15, 2018. It was a baby boy. At ang papa pa mismo ni Tabo ang nagbigay ng pangalan sa anak namin, Caleb Taylor. Napakagwapo niya at halos nakuha niya ang pagmumukha ng kanyang daddy. Pagkapanganak ko, bumukod agad kami ng bahay. Hindi pa rin kasi ganon kaayos ang trato ng pamilya sa akin ni Tabo, kaya mas ginusto kong lumayo kami sa kanila. To be honest, Kuya Bono, ang hirap magpakitang tao sa mga taong nagpapakitang tao din sa'yo. Gayunpaman ay lumaki ng maayos ang anak ko, at kung gaano nila ako kinamahuian, ganon naman nila kamahal ang anak ko. Nagpapasalamat pa din ako sa kanila. Kuya Bono, lahat ng nangyaring yan ay walang kaalam-alam ang mga magulang ko o ang pamilya ko sa nangyari sa buhay ko. Nanganak ako nang di nila alam, na-engage ako nang wala silang kaalam-alam, and that hurts me pag naiisip ko, Kuya Bono. 2 taon na si Caleb pero never pa niyang namit ang kanyang mga lolo, lola, tita, tito sa side ko. At gabi-gabi kong iniisip yan, Kuya Bono. Ang buong akala nila ay ako'y nagtatrabaho lang kasi never pa akong pumalyang magpadala ng pera sa kanila. Yes, Kuya Bono, nagtatrabaho ako kila Tabo sa isang market store nila. Ako ang nagmamanage sa sarili ko na po yun kasi kinakasama ko ang store na yon. Pinaglaanan ko rin ng oras at pagpapahalaga ang store na ipinagkatiwala nila sa akin. At ang tungkol nga sa pamilya ko, ang kawalan nila ng malay tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko ay gabi-gabi kong iniisip kung sasabihin ko na ba sa kanila o habang buhay ko na lang itatago.
3 taon na ang nakalipas, maayos at matiwasay ang pagsasama namin ni Tabo. Walang problema at talagang wala kang masabi dahil natutugunan niya ang lahat ng pangangailangan namin mag-ina. Hanggang sa isang araw, hiniram ng papa ni Tabo ang aking anak. Sinabing magsuswimming lang daw sila overnight. Pumayag ako kasi kasama naman nila si Tabo. Sumapit ang 8:00 ng umaga, kahit isa wala akong natanggap na message o call man lang mula kay Tabo o kahit sino man sa kanila. Tinawagan ko ang mga numbers at messenger nila pero lahat sila pinagbablock ako. Kinutuban na ako ng masama. Natakot ako ng sobra, Kuya Bono, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lumipas ang 6 na araw, 6 days, Kuya Bono, na wala pa din sila hanggang sa isang ginang ang nagsabi sa akin na nakita na lang nag-post si Tabo sa Facebook at kasama ang buong pamilya niya at nasa Canada sila. Parang gumuho ang mundo ko nung nalaman ko yun, Kuya Bono. Hindi ko alam ang gagawin ko. Inilayo nila sa akin ang anak kong walang paalam. At nung tingnan ko ang mga papel ni Caleb, wala lahat, maski mga records sa ospital, Kuya Bono, wala. Tinanggalan nila ako ng karapatan sa aking anak. Makalipas ng ilang buwan, umuwi ako dito sa Ifugao para makalimot at makapag-isip ng maayos para akong mababaliw, Kuya Bono. Nagtataka ang pamilya ko sa mga kinikilos ko. At this point, Kuya Bono, gustong-gusto ko nang sabihin sa mga magulang ko lahat-lahat. Kaya lang hindi pa ako handa. Bumalik ako sa aming bahay sa Santiago at nagulat ako, nakabukas ito. At nang tingnan ko, may tao, si Tabo. Pinagsasampal ko siya at tinatanong ko kung nasaan ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Siya ang buhay ko. Mamamatay ako kapag wala siya. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Pagmamakaawa kong sabi. Nagulat ako nang may nagsalitang babae at ang sabi, "Habi, sino ba yung palengkerang maingay na yan? Patahimikin mo nga. Nagdidilim ang paningin ko." At nung sasampalin ko na sana, Kuya Bono, ay nagsalita si Tabo at ang sabi niya, "Huwag mong sasaktan ang asawa ko." Ha? Nagulat ako, Kuya Bono. Asawa mo? Sigurado ka sa sinasabi mo? Yung babae, Kuya Bono, ang sumagot at ang sabi, "Yes, kasal na kami sa Canada. At yung anak na sinasabi mo, ako na ang mami niya. Kahit tingnan mo pa sa birth certificate niya." Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Kuya Bono. Ganon sila ka-powerful kaya madali lang sa kanila gawin ang mga bagay na yon. Sa sobrang pag-iisip at stress ko, Kuya Bono, nagulat na lang ako nang biglang may mainit na likido na umagos sa hita at binti ko. Dinala nila ako sa ospital at napag-alamang 5 months pregnant ako. At sa totoo lang, hindi ko yan napansin, Kuya Bono, sa sobrang pag-iisip ko sa anak ko. Buntis na pala ako at si Tabo pa rin ang ama. Noong araw na aalis sila, sasabihin ko sana na di pa ako dinadatnan pero walang kasiguraduhan kasi irregular ako, Kuya Bono. Kaya't sabi ko, isa na naman itong miracle baby. Nung nasa ospital pa kami, narinig kong nagtatalo si Tabo at ang asawa niya. "Bakit binuntis mo pa? Wala sa plano natin yan. Isa lang ang usapan at tatapusin mo na." Narinig kong sabi ng asawa niya. Noong mga oras na yon, kinausap ako ng doktor na huwag masyadong magpaka-stress at makakasama sa baby kasi maselan daw ako magbuntis. Noong papasok na ng kwarto si Tabo, tinalikuran ko siya pero narinig ko siyang nagsalita. "Sorry, Ali. Inaamin ko planado lahat to. Kasi hindi kami magkaanak ng asawa ko.
At nung matagpuan kita, dapat bibitawan na kita kasi ang alam ko, hindi rin tayo magkakaanak. Natatandaan mo ba nung mahuli mo akong may katabing babae sa kama? Siya ang asawa ko. At asawa ko na siya ng 7 years, Ali. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan si Caleb. At sana huwag mo rin pabayaan ang isa pang anak natin, Ali. Magbibigay ako ng sustento buwan-buwan. Babalik na ulit kami ng Canada. Hindi na kita gugulihin. At ibibigay ko pala sa ito mga papeles. Papel ng bahay. Sa'yo na rin ang store natin sa market. Please, Ali. Pakiusap lang sana wag na lumaki ang gulong to. Dahil ikaw lang din masasaktan. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya't sana mapatawad mo na lang ako at matanggap mo ang lahat ng ito. Ang sabi ko, Kuya Bono, sinong ina ang basta makakalimutan ng kanyang anak, ha? Sige nga, Tabo, sabihin mo. Sa totoo lang, kahit anong gawin ko, wala. Mababaliwala lang kasi hindi ko rin makukuha ang ustisya kasi hawak niyo ang batas. Wala din naman akong karapatan sa kanya, Kuya Bono, kasi nga hindi naman kami kasal at may asawa siya. Ang hirap lang tanggapin, Kuya Bono, na kapag talaga mahirap ay wala nang magagawa. Gustuhin ko man magsampa ng kaso, wala na lahat ng ebidensya. Walang magpapatunay na ako ang ina ni Caleb. Kasi lahat talaga nagawan nila ng paraan. Wala na akong nagawa, Kuya Bono, kundi ang tanggapin na lang. Kasi may paparating namang isa pang baby sa buhay ko. Pero hindi ibig sabihin kakalimutan ko na lang ang panganay ko. Alam kong mamahalin at aalagaan naman siya ng daddy niya. September 27, 2022 noong isilang ko ang pangalawa kong anak, si Alicia Kate. Napakaganda niyang bata, Kuya Bono, kaya sa kanya ko binuhos lahat ng pagmamahal ko. Hindi ko na din binigyan pa ulit ang pagkakataon ng sarili kong magmahal ulit sa isang lalaki. Noong magtatatlong buwan na ang aking anak, napag-isip-isip ko na ibigay mo na ito sa tita kong walang anak. Pero kinausap ko siyang sana hindi makakarating sa pamilya ko sa Ifugao. At yun nga, pansamantalang inalagaan ng tita ko ang aking Alicia Kate. Kung nagtataka kayo at bakit di ko nalang sabihin sa magulang ko ang lahat, hindi ko pa kaya, Kuya Bono. Ang papa ko ay may sakit sa puso, ganun din ang mama ko, lalo na't nasa ibang bansa pa noon ng mama ko. At sa ngayon wala pa ding nakakaalam ni isa sa pamilya ko lahat ng ito, Kuya Bono, at ayokong mangyari yon. Nasa tamang panahon ang lahat at sa tamang panahon ay naniniwala kong magiging okay din ang lahat. Sa ngayon, Kuya Bono, ay nag-explore pa din ako sa buhay at pinipilit kayanin lahat ng pagsubok at sa tamang panahon ay masasabi ko na sa pamilya ko lahat at sana nga'y ganun kadali, Kuya Bono. Noong hindi ako ganun ka-busy sa negosyo ko, Kuya Bono, kinuha ko ang anak ko sa tita ko at nagbakasyon kami sa Baler kasama ang isa sa pinakamatalik kong kaibigan si Angel na noon ay may isa na ding anak. Ang napangasawa ni Angel ay isa sa mga pinsan ni Tabo, si Carlo. Kay Carlo na lang din ako nakikibalita tungkol sa panganay kong si Caleb. Nag-enjoy kami sa Baler ng 4 na araw at nang makauwi kami, ibinalita sa akin ni Carlo ang isang sorpresang kinatuan ko ng sobra. September 15, 2023 nang umuwi ng Pilipinas si Tabo kasama si Caleb. Isa yun sa pinakamasayang araw ko kasi yun ang araw na yun ay birthday ng Caleb ko. Pinaunlakan nila akong dumalo, Kuya Bono, at noon nasilayan ko ulit ang panganay ko na noon ay 5 years old na, Inglesero at napakalaki niya na.
Kaya lang ay nakakalungkot, Kuya Bono, dahil kung gaano ako kasabik sa anak ko, ganun naman siya ka-aloof sa akin. Hindi na ako kilala ng sarili kong anak at hindi ko yun nagustuhan, Kuya Bono. Noong ipakilala ni Tabo si Alicia Kate sa pamilya niya ay tinanggap naman nila ito ng buong puso. Sino naman kasi ang tatanggi sa napakaganda kong anak? Kitang-kita ko sa mga mata ni Tabo noon ng kagalakan noong hawak niya si Alicia Kate. Noong mga sandaling yun din lumapit sa akin ang bunsong kapatid ni Tabo na siyang naging malapit sa akin. Siya si Lindsay at hawak niya noon si Caleb. At ang sabi nito sa bata, "That woman, that is your mom, your real mom. Go to her, say hi, and give her a hug." Naluha ako noon sa tuwa, Kuya Bono, nung tawagin niya akong mommy at niyakap. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ang maganda pa noon, hindi na aalis ng Pilipinas si Caleb. Dito na ulit siya titira at pinayagan naman nila akong dumalaw-dalaw sa kanila at kapalit noon na yung pagdalaw-dalaw naman nila kay Alicia Kate. Yes, Kuya Bono, naging maayos din ang lahat at mabuti na ang pakikitungo nila sa akin. Okay na din kami ng asawa ni Tabo. Actually, friend ko na nga siya eh. Imagine, kaaway ko siya noon, kaibigan ko na ngayon. Pag dumadalaw ako sa bahay nila, sinasama ko si Alicia, hinihiram ko naman si Caleb sa kanila, pinapasyal ko ito, dahil gusto kong makabawi sa panganay ko, Kuya Bono. Kaya madalas akong bumibisita sa kanila. Minsan ako rin ang naghahatid sundo sa school niya at pinapayagan naman nila ako. Naging mabuting ama din si Tabo kay Alicia at hindi naman nila ito pinababayaan kapag nasa kanila ito. Hindi ko lubos maisip, Kuya Bono, na sa kabila ng lahat ng ito ay masasabi kong okay na ulit ako at sana ay magkalakas loob ako para masabi ko naman ito sa magulang ko at sa pamilya ko. At alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Binabala kong sabihin na ito pero gusto ko ay kapag nakauwi na ng Pilipinas ang mama ko. Ang ate ko ay may 2 anak sa ngayon, sina Marcos at Matthew. At ang kuya ko naman, si Kuya Jangil, ay may sarili ng shop at malaki ang kinikita niya. May anak na rin sila ng hipag ko, magdadalawa na rin. Si Ranjan ang panganay at hindi pa alam kung girl o boy ang susunod nilang baby. At ako naman, Kuya Bono, ito isang dalaga sa mata ng pamilya ko. Pero may 2 na akong anak at hindi ko yun pinagsisisihan. Never. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, wala akong pinagsisihan. Kasi yung mga troubles and struggles ko nung nakaraan ay natatakpan ng kung gaano ako kasaya dahil sa 2 angels ko. Sa ngayon, Kuya Bono, ay isa kong full-time mom and businesswoman. Dito ko na lang muna binubuhos ang panahon at pagmamahal ko. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono at mga kahugot, pero kapag nakatagpo ako ng lalaking magmamahal sa akin ng tapat at totoo, susulat ulit ako sa inyo. Pangako. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Ali. Kahugot na Ali, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. Naunawaan ko ang iyong sitwasyon kung bakit hindi mo pa rin masabi sa pamilya mo ang tungkol sa sitwasyon mo sa buhay at sa mga pinagdaanan mo. Pero ang gusto ko sa iyo ay wala kang masyadong regret sa mga nangyari sa buhay mo despite the fact na napakaaga mong nasabak sa isang seryosong sitwasyon sa buhay. Kahugot na Ali, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa.
tungkol sa concern mo about yung kawalan mo ng lakas ng loob na ipagtapat ang mga pangyayari sa buhay mo sa iyong pamilya, lalo na sa iyong mga magulang, ay nauunawaan ko sapagkat meron silang health condition at sana ay makahanap ka ng magandang timing, hindi ba? Kasi hindi mo alam na baka kapag handa ka na magsabi ay huli na pala. Okay? So siguro hanapan mo na lang ng magandang timing. Karapatan nilang malaman kung ano mga nangyari sa buhay mo. Karapatan nilang mahawakan, mayakap ang kanilang mga apo. Hindi ba? Sana huwag mong ipagdamot yun sa kanila. And ang gusto ko sa iyo ay walang kang masyadong regrets sa mga nangyari sa buhay mo. That signifies that you are a strong woman. And I do hope na makatagpo ka ng lalaking magmamahal sa iyo ng totoo at wagas. Kaya naging makulay ang buhay mo is because nag-adventure ka. Yan actually ang wala sa mga taong masyadong nagpakatino. Ang mga buhay nila ganyan, plain lang. Papataas, achievements, success, ganun lang. Wala silang ups and downs, kagaya ng mga na-experience mo at mga na-experience man mga iba nating kahugot na inilayo ang kanilang sarili sa magulang nila, sa pamilya nila. Kasi ang magulang, pamilya, ay tagagabay dapat sa inyong mga anak. Pero ikaw kasi ay lumayo at naglihim ka pa sa kanila. So, sino kaya ang nagkulang kung bakit nangyari yan? Hindi ba? Well, anyway, good luck and thank you again sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa SIT Somewhere in Time. At ngayon mga kahugot sa ating mga shoutout, Maria, magtanggal tayo ng salamin. Maria Ani C. Ignacio, shoutout to you. Ganun din kay Julius Duran Uton of Palca, Tuaw, Cagayan. Romeo Rano Dilim, Babs Banyaga of KSA. Weng Limtang Hidjom Draman. Shoutout sa lahat ng abangers dito sa Kuwait at mga ka-eyebags dyan. At least nakalahati na ang Ramadan from Marites Basio Dumanas. Shoutout kay Evelyn Ballesteros na isa sa mga avid listeners mo, Kuya Bono, from Ernaline Ballesteros Soriano. Shoutout kay Ruby Jean Derwin of Kingdom of Saudi Arabia from Alcala, Cagayan. Shoutout to my love, Neil Arciti of Marikina City from Donna Costales Arciti of Kuwait. Shoutout sa mga kababayan ko dyan sa Baggao from Mimi Bartolome. Angela Ligaya of KSA from Baggao, Cagayan. Praise Q. Bonilla of Peña Blanca, Cagayan. Shoutout sa family ko sa Igig from Anne-Marie. Shoutout sa lahat ng OFW dito sa South Korea. At sa pinsan kong si Mark Jacob M. Vargas from Aldrin, Monterosa. Shoutout to family Utilia of Pagsabangan, Gumaca, Quezon from Janessa Juarez, Utilia. Maraming salamat. Shoutout to my son, Kerwin Angelo from Lilibet Balinsat Sabado of Minagbag, Quezon, Isabela. Shoutout to Madriaga and Borja families of Quezon, Isabela. Pati na rin kay Mr. Izon ng Baguio City from Rosan Borja, Madriaga. Shoutout to family Corpus ng Benito Soliven, Isabela from Rosan Justo Corpus Lopez. Clarence Goma Ignateb, shoutout to you. Shoutout din kay Ma'am Ella Corcuera from Moises de la Cruz. Ani Solano Tobia, shoutout to you. Shoutout to all OFW in Kuwait na tagapaniki, Bagabag, Nueva Vizcaya. Hello po sa family Lagmay, Toledo, Nimes at sa anak ko sa Cagayan na si Brence Christian Julian from Crisel, Toledo, Lagmay. Shoutout sa mga taga-Dilasag, Aurora Province, lalong-lalo na kay Aldrin Panuncio Astrera at sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Mahigit 20 yan mga kahugot, so maraming salamat na muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.